Una, Crimea, pagkatapos ang natitirang bahagi ng Ukraine. Plano na talaga ni Putin simula 2014 na gawing panimulang punto ng pananakop ang Crimea. Nagsimula ang lahat sa Crimea at ngayon ay matatapos din ito sa Crimea. May biglang nagbago sa peninsula at winasak nito ang lahat ng plano na ginawa ni Putin. Wala na ang kuta ng kapangyarihang Ruso sa Ukraine. Unti-unting napapalaya ng Ukraine ang Crimea at ang biglaang pagbabagong nakikita natin ngayon ay ginawang mas lantad sa panganibang peninsula kaysa dati. Nang sinimulan ni Putin ang pananakop, itinuring ng Russia na mahalagang iligan na inokupahang Crimea sa kanilang plano. Ang mga supply mula mainland Russia ay maaring dalhin sa peninsula gamit ang Kerch Bridge na ginastusan ng Russia ng 3 hanggang 5 bilyong dolyar para maitayo. Ang mga supply ay ipapadala mula Crimea patungong Ukraine. Maaari ring gamitin ni Putin ang mga kagamitang nasa peninsula para atakihin ang Ukraine mula sa malayo. Napakasimple lang ng lahat. Susi ang Crimea sa estratehiya ng Russia sa silangang Ukraine. Kahit ang pinakamagandang plano ay pwedeng masira kapag minamaliit mo ang kalaban at ginagawa na ito ni Putin mula 2014. Alam na ng Ukraine kung paano gagamitin ni Putin ang Crimea mula nang kunin ito ng Russia. Kahit matagal ng laman ng balita mula 2022 ang ginawa ng Ukraine sa Russia sa Crimea, matagal na talagang inihahanda at dahan-dahang binubuo ng Ukraine ang kampanya para mabawi ang Crimea mula nang aneksahin ito ng Russia. Ayon sa national interest, mula 2016, hinihikayat na ng intelihensya ng Ukraine ang mas agresibong aksyon laban sa pananakop ng Russia. Dapat makialam ang US para mapaalis ang Russia ayon sa Ukraine. Tumanggi ang US. Ayaw tawirin ng US ang pulang linyang iyon dahil nangangamba ito sa posibleng paglala mula sa Russia. Kaya ang Ukraine na mismo ang kumilos. Isang pangkat ng intelihensyan militar ng Ukraine, pinamunuan ni Kirill Budanov, na ngayon pinuno ng opisina ng Pangulo, ang nag-organisa ng lihim na pagsalakay sa Crimea noong Agosto 2016. Noong ika-6 hanggang ika-8 ng Agosto, 5 special forces na opisyal ang lumapag sa kanlurang baybayin ng Crimea para magdala ng pampasabog at kagamitan sa isang espesyal na lugar malapit sa mga pasilidad ng Russia sa peninsula. Pinili ang mga pasilidad dahil alam ng Ukraine na susubukan itong gamitin ng Russia sa pananakop. Sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang Ukraine. Natuklasan ng isang miyembro ng grupo ni Budanov kaya umatras ang Ukraine matapos ang sagupaan na nagdulot ng pagkamatay ng ilang Russian. Pinuna ng US at Russia ang Ukraine sa kanilang ginawa. Ayon sa ulat, binalaan ni US Vice President Joe Biden ang Ukraine na huwag na itong ulitin. Para kay Putin, natiwalang nakita ang kahinaan ng Ukraine sa pagsalakay. Sinabi niyang hindi ito palalampasin ng Russia. Hindi napansin ni Putin na nagpadala ng malinaw na mensahe ang Ukraine sa pagsalakay na ito. Hindi bibitiwan ng Ukraine ang Crimea. Nabigo man ang pagsalakay noong Agosto. 2016 ito ang nagpasimula ng mga pangyayaring nagpahina sa kontrol ni Putin sa Crimea. Ang mabilis na pagbabago ngayon ay dulot ng magkakasunod na pangyayari. Ang pagbabagong ito sa Russia ay nagbigay kay Putin ng 2 mahirap na opsyon. Mawala ang Crimea o matalo sa pananakop ng mainland Ukraine. Lumipat tayo sa Pebrero, 2022. Nagsimula ang pananakop na inaasahan ng Ukraine at akala pa rin ni Putin na kontrolado niyang lahat sa Crimea. Arogante si Putin. Akala niya naranasan na ng Russia ang pinakamalakas na atake ng Ukraine sa peninsula 6 na taon ang nakalipas. Habang nilulusob ng sundalong Ruso ang timog at silangan ng Ukraine, hindi halos magalaw ang Crimea. Walang maipagmamalaking hukbong dagat ang Ukraine. Nagpapatrolya ang Black Sea Fleet sa mga tubig na pinagmulan ng pangalan nito at ang nag-iisang rutang panlupa papasok ng Crimea ay maaari lamang lusubin kung handa ang Ukraine na mawalan ng 10,000 libo, kung hindi man daan-daang libo ng kanilang mga sundalo. Sa pamamagitan ng sinadyang pagpapadala sa kanila sa isang makitid at nakamamatay na lagusan. Mabilis na tumatawid ang mga kagamitan at tropa sa Kerch Bridge papuntang Crimea para sumugod sa Ukraine at mukhang natutupad ang mga plano ni Putin. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Ang Kerch Bridge, simbolo ng di-umano'y tagumpay ng Russia sa Crimea, ay tinarget ng bansang walang sariling hukbong dagat. Sa isang malamig na umaga ng Oktubre 2022, tila normal lang ang lahat sa 12 milyang tulay na karaniwang dinadaanan ng humigit kumulang 15,000 sasakyan bawat araw. Magaan ang trapiko kaninang umaga, ngunit inaasahang dadami ito sa araw. Sinasabi naming dadami sana ito dahil may ibang plano ang Ukraine. Habang papunta sa Crimea ang malaking tren na may gasolina, sumabog ang truck sa tulay ng Kerch.
Nahuli sa CCTV ang pagsabog na naganap alas 6:07 ng umaga, lokal na oras, at tinamaan ang tren ng Russia. Sumabog ang mga tangke ng gasolina dahil sa matinding apoy. Nagkapira-piraso ang isang daanan ng tulay at nasira ang haligi. Katatapos lang tamaan ng Ukraine ang tulay ng Kerch na kinagulat ng Russia. May mga aral na nakuha mula noong Agosto 2016 at sa isang iglap, ipinakita ng Ukraine kay Putin na mas marami siyang dapat ikabahala sa militar na intelihensya ng Ukraine kaysa sa inaakala niya. Sa mga sumunod na taon, ilang ulit pang tinarget ang tulay ng Kerch. Yumanik sa tulay ang kasunod na pag-atake noong 2023. Pagkalipas ng 2 taon, nailagay ng serbisyong panseguridad ng Ukraine ang mga pampasabog sa ilalim ng tubig sa suporta ng tulay ng Kerch sa ilang buwang operasyon. Sumabog ang mga kagamitang yon noong Hunyo 2025 na nagpadala ng mensahe kay Putin na hindi niya kayang protektahan ang mahalagang tulay na yon. Noong Mayo 4, 2026 kumalat ang balitang nilipol ng mga pandagat na drone ng Ukraine ang buong tripulante ng bangka ng FSB na nagbabantay sa tulay ng Kerch bilang paghahanda sa susunod na pag-atake. Nagtataka na lang ang Russia at masayang Ukraine na hayang lumala ang paranoia habang inilibing ang 9 na marinero ng Russia. Ipinakita ng sunod-sunod na atake sa tulay ng Kerch kay Putin na hindi ganon katatag ang kontrol niya sa Crimea. Ang bansang walang hukbong dagat ay tinatamaan ng tulay na tumutulong sa Russia maghatid ng sundalo at supply. Hindi ito dapat mangyari. Naapektuhan na ang Crimea bilang kasangkapan sa pananakop ng mainland Ukraine. Siguro naisip ni Putin kahit paano may Black Sea Fleet pa rin ang Russia. Pero hindi rin talaga. Gamit ang mga misil, drone at maritime drone, matinding pinsala ang naidulot ng Ukraine sa mga barkong pandigma ng Russia na nagbabantay sa mga rutang pandagat papuntang Crimea. Nawasak ng Ukraine ang halos 1/4 ng Black Sea Fleet at umatras ang natira mula Sevastopol Port sa Crimea. Nagtatago na lang ngayon ang mga barko ng Russia sa Novorossiysk at ginagamit sa malalayang pag-atake sa Ukraine matapos silang mabigong kontrolin ang Black Sea. Nalutas ang bahagi ng palaisipan sa pagpapalaya ng Crimea dahil sa kampanya ng Ukraine sa Black Sea. Mas bukas na ngayon ang mga daan ng pandagat, kaya lalo pang nagiging vulnerable ang Crimea. Kahit kumpiyansa si Putin sa plano niya, may sariling planong Ukraine ay sinagawa. Tinukoy ng The National Interest na binigyang diin ni Ben Hodges, dating commander ng US Army sa Europa, kung ano dapat ang plano ng Ukraine mula simula. Ihiwalay muna ang Crimea at gawing hindi ito magamit ng Russia bilang santuwaryong militar. Ganito rin ang ginawa ng Ukraine nitong mga taon. Ang pagtanggal sa Black Sea Fleet ay ibig sabihin hindi na maaring maglakbay sa dagat, papunta o mula Crimea sa Black Sea. Ang mga pag-atake sa Kerch Bridge ay nag-iwan sa Russia ng walang ibang pagpipilian, kundi itigil ang paggamit ng multi-bilyong dolyar na monumento ng kayabangan ni Putin para magpadala ng kagamitang militar papasok ng Crimea. Noong Mayo 2024 iniulat ng Kyiv Independent na hindi na ginagamit ng Russia ang Kerch Bridge para sa supply ng mga tropang nasa unahan. Dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, naging delikado na itong gamitin. Naisa katuparan na ang paghiwalay. Dumating ngayon ang biglaang pagbabago na bumaliktad sa mga plano ni Putin para sa Crimea. Halos nakahiwalay na ang peninsula. Kaya isinasagawa ng Ukraine ang ikalawang bahagi ng plano ni Hodges para gawing walang silbi sa militar ng Russia ang peninsula. Paano? Mabilis na winawasak ang air defense ng Crimea, kaya matinding pagdurusa ang nararanasan ng Russia. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Kung may natutunan ka, mag-subscribe para mapanood pa ang iba naming video. Habang pinapahina ang Black Sea Fleet at hindi na nagagamit ang Kerch Bridge, sinimula ng Ukraine ang mas malawak na kampanya para sirain ang air defense ni Putin sa Crimea. Lahat tinatarget ng drone at missile strike. Linggo-linggo, nasusunog sa Crimea ang mga logistical node, radar system at air defense battery habang sinusubukan ng Ukraine mapanipis ang magkakapatong na air defense ng Russia sa peninsula. Karaniwan na ngayon ang buwan ng massacre sa air defense ng Russia at naging perpektong halimbawa ang Marso. Noong Abril 15, iniulat ng UKRI na sinira ng mga pag-atake ng Ukraine sa Crimea at iba pang sinakop na teritoryo ang 54 unit ng Russian air defense, 15 radar at 39 surface-to-air missile launcher. Noong Marso 9, nagkaroon ng pag-atake na sumira sa 2 radome, isang Nebo-U radar system at 5N-84A Oberon 14 radar sa Crimea. Halimbawa lang ito. Matagal ng target ng Ukraine ang air defense. Bawat pag-atake sa Crimea,
ay nagpapahina sa proteksyon ni Putin. Kapag inalis ng Ukraine ang air defense sa silangan at timog na okupadong lugar, nagkakaroon ng ligtas na aerial corridor para makapagpadala sila ng mas maraming drone at missile sa Crimea. Iyan ang biglaang pagbabago. Bukas na ngayon ang Crimea sa mga pag-atake halos kahit kailan, dahil may mga puwang na nagbibigay daan sa Ukraine na umatake. Si Taras Kuzio, propesor ng Agam Pampolitika sa Pambansang Universidad ng Kiev Malaya Academy, ang nagpapaliwanag ng estratehiya. Sinisira ng Ukraine ang depensa ng himpapawid ng Russia sa iba't ibang lugar para makagawa ng ligtas na daanan sa medium at long-range na pag-atake sa likod ng linya ng Russia. Ang ikalawang bahagi ng pahayag ay kasing laki ng problema para kay Putin, gaya ng paghina ng Crimea dahil sa Ukraine. Habang humihina ang depensa ng himpapawid sa Crimea, pwedeng magpadala ang Ukraine ng mga long-range drone tulad ng Flamingo sa Crimea at papasok sa Russia. Ang dating haligi ng proteksyon ng Russia ay naging hiwalay at unti-unting nawawalang silbing peninsula. Matalino rin ang diskarte ng Ukraine. Nakilala ang militar na intelihensya ng Ukraine, HUR, sa pagsira ng air defense system sa Crimea. Dalubhasa ang unit na Ghosts sa pagsira ng top Russian equipment tulad ng S-300, S-400 at Buk air defense system. Ang mga tumpak na pag-atake ang naging paborito ng mga Ghosts at mahusay ang pagkakaplano ng mga pag-ataking yon. Ang pagsira sa air defense battery ay mahalaga, pero ang patuloy na pagtutok sa radar system sa Crimea ang higit na nagpapahina sa kontrol ni Putin doon. Bakit? Sa totoo lang, mahal at mahirap gawin ng mga radar. Ganun ang sitwasyon kahit bago pa ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ngayon, nahihirapan ng Russia dahil sa mga parusa ng kanluran na nagpapamahal sa pagkuha ng piyesang kailangan para sa mga pamalit na radar. Kung mawala ang radar, di na magagamit ang air defense batteries. Hindi sila makakaputok sa hindi nila nakikita, kaya wasak ang loob ni Putin at ng kanyang grupo habang pinapanood ang mga drone ng Ukraine na lumilipad sa tabi ng sirang air defense at radar. Nagagamit na ang mga puwang. Kumpleto na ang pagbabago. Mas pinapalakas ng Ukraine ang estratehiya nila sa Crimea. Patuloy tinatarget ng HUR at puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine ang Crimea. Noong Marso at Abril, nagsagawa ang Ukraine ng 76 na pag-atake sa air defense ng Russia sa Crimea at mga sinakop na teritoryo. 39 noong Marso, 37 noong Abril. Sa nakalipas na 2 buwan, halos 50 pag-atake ang inilunsad ng Ukraine at tumaas ng 300% ang kanilang pag-atake sa Russian air defense mula katapusan ng 2025. Ang Crimea ang pangunahing focus ng Ukraine sa mga sinakop na teritoryo. Sa kabuuang 100 at 73 pag-ataking natukoy, ang lokasyon at nakumpirma na isinagawa ng Ukraine laban sa Russia sa mga teritoryong iyon. 100 ang naganap sa Crimea, ayon sa ulat ng Tochny Collective. Ayon sa kolektibo, nakatutok ang Ukraine sa pagpapahina ng air defenses ng Crimea mula unang bahagi ng 2025 at lalo pa nila itong pinaigting paglapit ng kalagitnaan ng 2026. Ang nakikita natin sa pinaigting na pamamaraan ito ay wala talagang sagot si Putin sa ginagawa ng Ukraine sa Crimea. Simple lang. Kung kaya ng Russia pigilan ang mga atake, ginawa na nila. Pero buwan-buwan lumalakas ang pinsala sa air defenses ng Crimea at lalala pa ito para sa Russia. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng ikalawang yugto ng plano ni Hodges para gawing walang saysay sa Russia ang Crimea sa usaping militar. Mas pinalalalim ng Ukraine ang mga hakbang nito. Bukod sa patuloy na pag-atake para palayain ng Crimea at pilitin si Putin na bitawan ito, ginagamit din ng Ukraine ang kahinaan ng Crimea para umatake sa loob ng Russia. Unti-unti nang humihina ang kakayahang umatake ng Crimea kahit may mga drone at missile na pinapalipad mula doon papuntang Ukraine. Habang mas marami pang air defense ang gumabagsak, nagiging target na ang mga lugar at infrastruktura na ginagamit para maisagawa ang mga paglulunsad na yon. Nakikita na natin itong nangyayari. Noong Abril 2, iniulat na tinamaan ng Ukraine ang isang paliparan sa Crimea. Winasak ang base ng Orion drone at isang An-72 P na eroplano. Noong huling bahagi ng Abril, tinarget ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang imbakan ng Iskander missile sa Crimea. Hindi ito posible kung hindi dahil sa biglang pagbabago ng depensa sa himpapawid ng Russia. Mahina ng proteksyon, kaya bukas na target ang natitira mga kagamitang militar ni Putin sa Crimea. Nasaan na ngayon ang kontrol ni Putin sa Crimea? Hawak pa rin ng Russia ang peninsula, pero unti-unti nang nababawasan ang kontrol nila. Halos hindi na magamit sa usaping militar ang Kerch Bridge, at ang Black Sea Fleet na dapat sana maglunsad ng mga operasyon mula sa Crimea ay sa halip nadlayag ng kasinlayo ng kaya nito palayo sa peninsula.
Ang tunay na malaking dagok para sa Russia ay ang problema sa air defense. Nasusunog at naubos ang mga air defense battery, radar, at mga pinoprotektahan nilang kagamitan. Dahil dito, may dilema si Putin. Suportahan o pabayaan. Kung gusto ni Putin na mapanatili ang kontrol sa Crimea, kailangan niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming sistema na winawasak na Ukraine papunta sa Crimea. Kailangan nitong kuning ang mga sistema mula sa sinakop na teritoryo o sa loob ng Rusya. Mahalaga ang mga sistemang ito at, gaya ng napatunayan ng Ukraine, vulnerable ang mga ito. Ang air defense radar na dinala sa Crimea ay target na agad ng Ukraine kinabukasan. Hindi rin naman gumagawa ang Rusya ng dagdag na sistema para palitan ang nawala sa Crimea. Nahihirapan ng Rusya na gumawa ng kahit anong nangangailangan ng high-tech na mga bahagi, mula radar hanggang missiles, na ibig sabihin, karamihan sa mga kagamitan na napupunta sa Crimea ay kinukuha mula sa mga nakaimbak na reserba. Sa huli, mauubos din ang mga nakaimbak na reserba. Mawawala ng depensa ang Crimea laban sa mga atake ng Ukraine. Ang isa pang opsyon ni Putin ay tuluyang iwan ng Crimea bilang estratehikong base ng lohistika at armas. Gagawin itong halos walang silbi ang Crimea pagdating sa pagtulong sa pananakop ng mainland Ukraine. Pero kahit papaano, ang mga kagamitan na basta-basta na lang nasisira sa peninsula ay maaaring tumagal pa ng kaunti sa Russia o sa iba pang mga okupadong teritoryo. Ang malaking disbentahe dito ay ang pagtangging palitan ng wasak na depensa ng Crimea ay mag-iwan sa humigit kumulang 800,000 ng mga mamamayang Ruso na lumipat sa Crimea mula nung aneksasyon, kasama ang 10,000 sundalong Ruso sa peninsula na ganap na nakahiwalay. Mayroon pa kayang gustong manatili sa kanila kapag alam nilang kayang tamaan ng mga drone at missile ng Ukraine kahit kailan nila gustuhin. Kung patuloy man niyang padalhan ng mga sistema o pababayaan ng Crimea, pinipinsala ni Putin ang kanyang pagsisikap sa digmaan. Maaring ihanda niya ang Crimea para sa paglaya o pahinay ng puwersa sa ibang lugar para ipagpatuloy ang proteksyon sa teritoryong target ng Ukraine. Parang sampal kay Putin ang sukdulang kabalintunaan. Sa Crimea nagsimula ang digmaan laban sa Ukraine at mukhang doon din ito magtatapos. At nakakatuwang isipin, may isang lalaki nakita ng lahat ng ito bago pa man mangyari. Noong Agosto 2022, nagtalumpati si Volodymyr Zelensky sa Crimea platform tungkol sa layunin ng Ukraine na palayain ang Crimea. At may sinabi siya na pumukaw ng aming atensyon. Para sa Ukraine, ang Crimea ay hindi lang teritoryo o pusta sa geopolitika, taliwas sa pananaw ng isang estadong terorista. Para sa Ukraine, ang Crimea ay bahagi ng aming mga tao at lipunan na bibigyan namin ng kalayaan at makabagong pamumuhay, ayon kay Zelensky. Sinabi ng Ukraine sa Russia kung ano talagang balak nitong gawin mula pa sa simula. Hindi kailanman isusuko ang Crimea. Ngayon, nakikita nating tinutupad din na Zelensky at Ukraine ang mga pangakong binitiwan noong Agosto 2022. Hindi pa naging ganito kahina ang kapit ni Putin sa peninsulang inagaw niya noong 2014. Dahil sa biglang pagwasak ng Ukraine sa depensa sa impapawid ng Crimea, malapit nang maging dahilan ng pagkatalo ng Russia ang teritoryong inaakala ni Putin na alas niya sa digmaan. Nagsimula na ang paglaya ng Crimea. Patuloy ang plano ng Ukraine at wala nang magagawa si Putin para pigilan ito. Nang lusubin ni Putin ang Ukraine, akala niya maibabalik ang kaluwalhatian ng Soviet sa Russia. Imperyo ang iniisip ni Putin habang tinitiyak ang kanyang pamana sa pagsakop sa Ukraine at paglusob sa Europa. Tiyak na ibinalik ng Pangulo ng Russia sa mga tao ang panahon ng Soviet. Ang masama, pinakamasasamang bahagi nito ang nararanasan ngayon ng Rusya. Madilim ang atmosfera sa Russia dahil sa nangyayaring masama sa bansa. Tinataman ngayon ang bagong tagutom na parang noong panahong Soviet ang Rusya. Lumalakas ang hindi pagkakontento at galit sa Russia. Lahat kay Putin nakatuon. Dinala ng presidente ng Russia ang kanyang bansa sa isang umano'y espesyal na operasyong militar na tumagal ng mahigit 4 na taon at nagdala sa ekonomiya ng Russia sa bingit ng pagbagsak dahil sa matinding epekto ng mga parusa. Ang publiko, na matagal nang walang boses sa ilalim ng rehimen ni Putin, ay nagsisimula ng magsalita habang inilulubog sila ng kanilang leader sa krisis na tulad ng naranasan ng dating Soviet Union. Isang opisyal ng Russia ang perpektong nagbuod ng damdamin sa loob ng Russia sa Washington Post nang hindi nagpapakilala. Ang pangkalahatang damdamin ay tama na, sobra na. Matagal na kayong lumalaban. Parang mas mahaba pa ito kaysa ikalawang digmaang pandigdig at dakilang makabayang digmaan. Pero hanggang ngayon, di pa rin natin makuha ang isang rehiyon. Mas pangkas sa kanyang mga puna si Gennady Zyuganov.
Matagal ng leader ng Russian Communist Party sa Russia. Binatikos ni Juganov ang mga patakaran ni Putin, galit niyang sinabi. 10 beses na naming sinabi na hindi maiwasan ang pagbagsak ng ekonomiya. Bagsak ng unang quarter. Kung hindi kayo kikilos, sa taglagas, mararanasan natin ang nangyari noong 1900 at 17 malakas niyang sinabi sa State Duma. Hindi pa naranasan ni Putin ang ganitong pagtutol, at ito pa lang ang simula. Naglabas ng mga tugon ang presidente ng Russia na inaasahan mong manggagaling sa kanya. Habang paubos na ang reserbang pera ng Russia, sabi ni Economic Development Minister Maxim Rozhenkov, si Putin ay nakikipaglaban na lang sa sarili niyang mamamayan. Hindi niya ititigil ang digmaang ito. Sa halip, nagsisimula siya ng panibagong digmaan laban sa komunikasyon sa loob ng Russia. Ginagawa niyang mahirap para makarating sa kanyang mga taingang. Sadyang nagbibingi-bingihan ang mga hinaing ng mga tao. Gusto ni Putin ng kontrol gaya ni Stalin, pero walang tagumpay sa pagbuo ng imperyo. At habang sunod-sunod ang kabiguan ni Putin, lalo namang lumalalim ang kawalang pag-asa sa loob ng Russia. Matinding implasyon, problema sa supply ng pagkain kapwa sa Russia, at sa larangan ng digmaan, paghina ng negosyo, at kawalang pag-asa ng kabataan ang mga sintomas ng bagong Russia ni Putin. Ang Russia ngayon ay nasa isang alanganing kalagayang pang-ekonomiya. At ito ay isang yugto na hindi matatapos sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yanis Klug ng German Institute for International and Security Affairs, kahit pansamantalang gumaan ang ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng langis matapos maharang ang Strait of Hormuz, hindi ito makakatulong sa Russia. Ngayon, ang ekonomiya ng Russia ay nasa kakaibang sitwasyon sa gitna ng inaasahang benepisyo mula sa pagsasara ng Strait of Hormuz at mataas na presyo ng mga kalakal. Kasabay nito, lumalala ang sariling dinamika ng ekonomiya ng Russia nitong mga buwan, ayon kay Kluge. Hindi natatago ng mahal na langis ang totoong sitwasyon sa Russia. Lumalabas ang problema sa ekonomiya. Noong unang 2 buwan ng 2026, bumaba ng 1.8% ang ekonomiya ng Russia. Dahil sa mataas na interest rates at mas mahigpit na parusa na ngayon, lang nagsimulang magdulot ng pinsalang dapat sanay ilang taon ng naramdaman. Halos tumigil na ang pamumuhunan sa mga negosyo sa Russia, lokal man o dayuhan. Ayon sa Rosstat, umabot sa record na $100 at $9 bilyong ang hindi nabayarang commercial bills ng mga negosyo sa Russia noong Enero. At pagdating naman sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Russia, hindi maganda ang kalagayan. Siguradong inakala ni Putin na panalo siya nang baguhin niya ang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng paggawang isang makinang pandigma ang buong bansa. At sa ilang taon, tama siya. Bago tumama ang mga parusa sa Russia, lumago ang GDP ng bansa ng higit 4% sa 2 sunod na taon, 2023 at 2024. Pagkatapos, gumuho ang lahat. Noong 2025, naitala ng GDP ng Russia ang 1% na paglago lamang para sa buong taon, kung titingnan sa mas malawak na perspektibo sa nakaraang dekada o higit pa. Ipinahayag ni Robert Nigmatulin, isang ekonomista mula sa Russian Academy of Sciences, ang lahat ng ito nang sabihin niyang ang paglago ng GDP sa Russia ay umabot lamang ng average na 1.5% bawat taon mula 2015. Pagdating naman sa presyo ng mga bilihin, tumaas ang mga ito ng 77% sa parehong panahon. Anumang panandaliang bula na nagawa ni Putin sa pamamagitan ng pagtutok niya sa Russian Military-Industrial Complex ay panandalian lamang. At ngayon ay muling kinakaharap ng Russia ang bumabagsak na paglago, habang ang gastusin sa panahon ng digmaan ay umaabot na sa katawa-tawang antas. Nakatulong kay Putin sa maikling panahon ang pagtaas ng presyo ng langis. Itinaas ng International Monetary Fund ang forecast ng paglago ng GDP ng Russia sa 2026 mula 0.8% sa 1.1%. Hindi yon ang balitang gusto marinig ni Putin. May target ang Russia na makalikom ng $102 bilyong sa budget revenue para sa 2026 ayon sa European Union Institute for Security Studies. Mararating nila ang target na ito. Kailangang manatiling mataas ang kasalukuyang mataas na presyo ng langis hanggang dulo ng 2026. Kailangang matapos ang giyera ng US at Iran, tapos muling magkakakrisis ang Russia. Patuloy pa rin ang gasto sa digmaan. Noong Soviet Union, bilyon-bilyong dolyar ang ginastos sa pagpapalakas ng militar ng Russia para mapanatili ang imperyo at sakupin ang mga teritoryo. Gumastos si Putin ng $5 trilyong mula sa pondo ng Russia para sa digmaang nagbigay sa bansa ng bahagi ng Ukraine na halos ika-10 bahagi ng laki ng Texas matapos ang unang yugto ng pananakop ng 2022. Ayon sa United 24 Media,
Ang ekonomiya ng lahat ng ito ay umabot sa nakakagulat na dolyar. 70 milyon kada square mile ng Ukraine na nasakop ng Russia. 2.5 trilyong dolyar. Isang napakalaking halaga ng pera na ginastos ng Russia sa mga nasirang makinarya, human capital, gastusing militar at pagbagsak ng ekonomiya. Sa buong Rusya, mula elite hanggang mahihirap, nagtatanong ang mga tao kung bakit sila nagsasakripisyo ng malaki para sa pananakop na wala namang nasakop. Ayon kay Mikhail Khodorkovsky, dating pinakamayamang tao sa Russia at kritiko ni Putin mula London, halos nawala na ang makabayang damdamin dulot ng digmaan ni Putin laban sa Ukraine. Sabi niya, ang digmaan ay tumagal ng lampas sa inasahan at hindi rin daw ganang nakatutulong kung nanalo o natalo sila sa tatlong baryo. Si Khodorkovsky ay nagsasalita ng may boses na sana'y mayroon din ang maraming oligarkong Ruso na naapektuhan ng mga parusa. Pero mas nakababahala para kay Putin na hindi ang mga oligarko na kaya niyang takutin gamit ang mga bukas na bintana at hindi maipaliwanag na pagkamatay ang problema. Ang tunay na problema ay ang mga tao ng Russia. Pagod na sila sa paulit-ulit na pagdurusa sa sistemang parang Soviet na nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya dahil sa ganap na kabiguang pang-ekonomiya ni Putin, habang itinutulak siya ng makitid niyang pananaw na ipagpatuloy ang digmaang wala pang nakikitang katapusan. Ang kawalang pag-asa ay nagiging galit na maaring magbago ng lahat para kay Putin. Bago natin talakayin ang lalim ng kawalang pag-asa sa Russia, kayo ay nanonood ng The Military Show. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button. Ang mga malalaking negosyante ng Russia ay maaring masyadong natatakot para sabihin ang mga bagay na sinasabi ni Khodorkovsky. Sa Rusya, marami sa maliliit na negosyante ang nawawala ng pag-asa dahil sa sunod-sunod na taas ng buwis at mga patakarang tila sadyang itinutulak silang mabigo. Sinabi ng isang negosyante mula Moscow sa Washington Post na walang nakakaalam kung hanggang kailan ang digmaan sa Ukraine, pati si Putin. Delikado ang sigalot sa Persian Gulf dahil nagbigay ito kay Putin ng hindi nararapat na pag-angat. Para sa marami sa Russia, simple lang ang problema. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang digmaan at natatakot ang mga tao na mas marami pang kukunin sa kanila ng estado, ayon sa negosyante. Ayon kay Tatiana, 53, manager ng logistics company, muling nabuhay sa kanya ang masasamang alaala ng huling araw ng bumabagsak na Soviet Union sa mga nangyayari ngayon. Dati na kaming nabuhay sa likod ng Iron Curtain at akala namin hindi na maulit, pero nangyari ulit. Ngayon, may digital na Iron Curtain na, sabi niya, tinutukoy ang tugon ni Putin sa krisis sa ekonomiya ng Russia. Walang pulisya, puro paghihigpit. Ang pag-atake sa espasyo ng komunikasyon ng Russia ay idinisenyo para pigilan ng mga tao at negosyante ng Russia na magsalita o magpahayag ng kanilang saloobin. Maraming reklamo ang mga huli. Noong Abril 28, naglatala ang Moscow Times ng isang malawakang pagbubunyag tungkol sa epekto ng mga pulisiya ni Putin na kahawig ng Soviet sa maliliit na negosyo sa Russia. Dahil sa mga pagbabago sa buwis, simula 2026, 65% ng maliliit na negosyo sa Russia ay hindi kumita noong unang quarter. Sinabi ng pahayagan na ang ganitong negosyo ang gulugod ng lokal na ekonomiya ng Russia. Pero ngayon, kinakaharap nila ang mas mataas na buwis, mas mataas na interest rates, at talamak na kakulangan sa manggagawa na dulot ni Putin na sinisipsip ang mga talentado at inilalagay sila alinman sa military-industrial complex na ginawa niya o direkta sa Ukraine mismo. Ang nakakabaliw, ang paghihigpit ni Putin sa maliliit na negosyo sa Russia ay hindi naman nagdudulot ng malaking benepisyo gaya ng inaasahan niya. Bumaba ng 16% ang kita mula sa buwis ng mga negosyo at individual na gumagamit ng espesyal na tax codes ng Russia mula Enero hanggang Marso kumpara ng 2025. Ayon sa Moscow Times, 63.5% ng mga negosyante sa Russia ay umasang lalala pa ang ekonomiya ng bansa na nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. 25% pa ang naniniwalang walang magbabago na hindi nakakatulong sa malungkot na sitwasyon ng Russia ngayon. Gayunpaman, ang natitirang pera ng Russia ay nilalagay sa mga negosyong pag-aari ng Estado na sumusuporta sa digmaan. Si Putin at ang kanyang mga kasamahan ay namumuhay ng maayos para sa kanilang sarili. Ang lahat ng iba pa ay dapat manahimik, magtrabaho o masunog sa walang katapusang digmaan. Ngayon, tutok tayo sa karaniwang mga Ruso. Nabanggit na natin ang tagutom ng Soviet Russia sa simula ng video. Ang magandang balita para sa mga tao ni Putin ay hindi pa umaabot sa ganong antas ng krisis ang kanilang kalagayan sa pagkain. Hindi pa naman sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin immune ang Russia sa epekto ng problema sa pagkain.
May palatandaan ng masamang mangyayari noon pang Hulyo 2021. Inilatala ng UNICEF ang The State of Food Security and Nutrition in the World. 2021, ulat tungkol sa dami ng taong nakakaranas ng kakulangan sa pagkain sa kanilang bansa. Ayon sa ulat, humigit kumulang 9 na milyong Ruso ang nabubuhay na may mga isyu kaugnay ng malnutrisyon o kakulangan sa pagkain at 400,000 sa 9 na milyong iyon ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Pagdating sa kasalukuyan, at ngayon ay mas marami pang palatandaan na hindi ganoon kaganda ang kalagayan ng mga tao sa Russia pagdating sa pagkain. Naalala mo ba ang malawakang implasyon? Tumaas ng 77% ang presyo ng bilihin sa Russia mula 2015. Hindi ligtas ang pagkain sa taas presyo na ito. Sa katunayan, isa ito sa mga produktong pinakamatinding naapektuhan. Sa artikulo noong Pebrero, sinabi ng BBC na tumaas ng mahigit 20% ang budget sa pagkain ng maraming karaniwang Ruso mula Enero hanggang Pebrero. Apektado ang lahat ng pangunahing pagkain mula itlog hanggang gulay. Ang presyo ng patatas ay tumaas ng 167% noong 2026 kumpara noong 2024. Tumaas ng 50% ang gatas, 55% ang dilatang beans, at 45% ang puting hiniwang tinapay. 2 taon nang tumataas ang presyo ng pagkain. Dagdag pa rito, tumaas sa 22% mula 20% ang value-added tax rate ng Russia. Lalong humihirap punuin ang mga kabinet at prejeeder sa Russia. At hindi nakatulong dito ang napakasamang ani noong 2025. Pagsapit ng Agosto noong nakarang taon, nagbumukhang ito ng pinakamasamang ani na naranasan ng Russia sa mahigit 17 taon. Noong 2014, nagbawal ang Russia ng pag-aangkat ng pagkain mula kanluran bilang ganti sa parusa ng kanluran matapos ang illegal itong pag-aneksyon sa Crimea. Hindi kabilang sa karamihan ng parusa sa Russia ang pagkain. Pero dahil sa mahinang ani, kailangan itong mag-angkat na yun ng mas maraming pagkain kaysa dati. Mas mahal ang imported na pagkain kaysa lokal na itinatanim. Nakikita mong hindi kayang suportahan ng ekonomi ng Russia ang malaking pag-angkat ng pagkain dahil sobrang gastos ni Putin sa digmaan. Hindi pa ramdam ng mga karaniwang Ruso ang matinding tagutom gaya ng Soviet. Pero lalo silang nahihirapang matiyak ang sapat na pagkain. Para sa mga sundalo ni Putin sa unahan ng labanan, nagiging luho na ang totoong pagkain. Ang mga taong dapat magdala ng karangalan sa Russia ay sila ring pinakamasama ang trato ni Putin. Iniulat ng Times noong Abril 25 na natuklasan ng militar na intelihensya ng Ukraine na dahil sa desperasyon, napipilitang kainin ng mga sundalong Ruso ang bangkay ng kanilang mga kasamahan. Natuklasan ng Ukraine ang hindi bababa sa 5 ganitong insidente matapos ma-intercept ang 12-12 ng audio transmission ng mga Ruso. May mga sundalong Ruso na pinapatay ang kapwa nila para makuha ang laman. May tagutom sa unahan kaya nababaliw ang mga sundalong Ruso. Mapapaisip ka kung paano lalala ang sitwasyon sa Rusya kung tataas pa ang presyo ng pagkain at pumalpak ang ani. Nawawala na ang pag-asa sa mga mamamayang Ruso. Pumapalit na ang kawalang pag-asa at ang mga kabataan ng Rusya ang may pinakamabigat na pasanin. Inalis ng digmaan ni Putin ang pag-asa ng kabataang Ruso na mamuhay sa labas ng pabrika o malayo sa labanan sa Ukraine. Habang nagsasara ang malilit na negosyo, nauwi sa makipaglaban o paggawa ng makina ang mga pagpipilian ng kabataang Ruso. Ganito rin ang damdamin ng 19 anyos na estudyanteng si Igor na nagsabi sa Washington Post, "Ako at ang mga kakilala ko ay nakakaramdam ng matinding kawalang pag-asa na tila wala nang magagawa tungkol dito. Lahat gustong umalis, pero ilan lang ang may pagkakataon. Walang nais iugnay ang kinabukasan sa bansang ito dahil mahirap, magastos, at madilim ang buhay." Plano ba talaga ito ni Putin? Kung ang layunin ng lider ng Rusya ay pilitin ang mas maraming kabataan na pumasok sa serbisyo militar, marahil ang pagpapabagsak ng ekonomiya ng Rusya sa kalagayang kasing sama ng naranasan ng panahon ng Soviet ay isang matalinong galaw. Hindi na kailangan ng mga kabataang ito ng Rusya na magbibigay ng magandang kinabukasan para sa kanila. Mamamatay sila sa Ukraine, kaya wala na silang panahong mag-alala pa roon. Isang tabi muna ang panunguya, mukhang may pagsisikap si Putin na hilahin ang mas maraming kabataan ng Rusya hanggat maaari papunta sa makinarya ng bigmaan na kanyang nilikha. Noong Marso 2022 sa unang buwan ng pananakop, nangako si Putin na profesional lang na sundalo ang ipapadala niya sa Ukraine. Maililigtas ang kabataan sa pakikipaglaban sa digmaan. Malaki na ang pinagbago. Ngayon, nag-aalok ang militar ng Russia ng malaking pera sa sinumang nais sumali kahit ano pa ang edad. Ang mga conscript na dapat ay tinatapos lang ang kanilang serbisyo militar sa malayong lugar mula sa labanan ay bigla na lang na ipapadala rin sa Ukraine.
Pagsapit ng Hulyo 2025 natuklasan ng BBC Russian Service ang napatunayang ebidensya ng hindi bababa sa 200 at 45 sundalong Ruso na 18 taong gulang pa lamang na namatay sa pagitan ng 2023 at 2025 sa Ukraine. Marami pa siguro, at wala sa 18 anyos na yon ang dapat sana'y nasa Ukraine. Ang mga kabataang hindi lumaban sa harapan ay patuloy pa ring tinutulak na tumulong sa digmaan ni Putin sa ibang paraan. Noong Abril 4, iniulat ng Independent na nag-aalok ang Russia ng malaking pera sa mga estudyante para gawing inhinyero o drone operator at palakasin ang kanilang drone force. Sinubukan ng militar ng Russia na igiit na kalokohan lang daw ang lahat ng ito. Ayon sa Russia, walang presyo sa kabataang Ruso na isakripisyong gusto nilang buhay para maging drone pilot o inhinyero. Pero nakita na nating binali ng Russia ang mga pangako nito sa mga kabataan noon. At sa walang katapusang digmaan na pinangungunahan ni Putin, palaging kakailanganin ng panibagong supply ng mga sundalo na ipapadala sa Ukraine. Marami sa mga tao sa Russia ang wala ng ibang hawak kundi kawalan ng pag-asa. Isang matinding desperasyong dulot ng pagwasak ni Putin sa kanilang ekonomiya at mga buhay. Para kay Putin, wala namang halaga ang lahat ng ito. Basta't mapanatili niya ang autoritarianismo na nagpanatili sa kanya sa kapangyarihan ng mahigit 25 taon. Gayunpaman, may isang bagay na hindi inaasahan ni Putin na nagsisimula ng mangyari. Naririnig na ang mga walang boses sa Rusya at tumatalikod na ang tao sa kanilang pinuno. Noong Abril 24, iniulat ng Pravda na bumaba ang approval ratings ni Putin sa ikapitong sunod na linggo ayon sa survey ng All Russian Public Opinion Research Center na pinatatakbo ng Estado. Sa ngayon, ang approval rating ni Putin ay 65.6% na siyang pinakamababa mula noong 2022. Bumaba rin ang tiwala kay Putin sa 70%, 1% na may kabuuang pagbaba ng 7.3% at 6.5% ayon sa pagkakasunod sa loob ng 7 linggo. Maaring tingnan mo ito at tama namang makita na tila nasa panig pa rin ni Putin ang karamihan ng tao. Pero tandaan mo na namumuno si Putin sa isang bansa kung saan kahit kaunting pagsalungat ay maaari magpadala sa iyo sa gulag o mas malala pa. Marami nun ang naparusahan ng pagpapatapon o kamatayan dahil sa pagtutol kay Putin. Bawal ang pagpuna sa digmaan sa Ukraine sa Rusya. At minsan, umabot pa sa 88% ang approval rating ni Putin. Ang rating na mahigit 20% na mas mababa kaysa Abril 2026 ay nagpapakitang nagsasawa ng mga tao sa Rusya sa kanilang lider at pagsusulong ng digmaan nito. Lumilitaw ng mga bitak sa matatag na imahe ni Putin bilang isang malakas na pinuno. Kung 35% ng mga tao sa Rusya ay lantaran ng hindi masaya kay Putin, ilan pa kaya ang nagsasabing masaya pero lihim namang nagdarandam sa hirap na dulot ng kanilang lider? Ilang tao pa kaya ang naubusan ng pasensya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at tumitinding pangangailangan sa bagsak na ekonomiya ng Rusya? Ito ang mga tanong na umaasa si Putin na hindi kailanman masasagot. Masaya siyang ginagaya ang masasamang gawain ng mga pinunong Sobyet. Pero alam ni Putin na hindi siya tatagal magpakailanman. May tanong kami para sa iyo. Paano kung nanaluna ang Ukraine sa digmaan laban sa Russia at hindi pa yon alam ni Putin? Mukhang kakaibang tanong na ito habang patuloy na nagpapadala si Pangulong Putin ng Russia ng mga sundalo sa kanilang kamatayan sa Ukraine. Pero hindi ganun kabaliw ang tanong na ito. Ang totoo, nagbabago na ang sitwasyon sa labanan at ito ang pinakamalaking pagkakataon ng Ukraine na tapusin ang digmaan. Ngayon, dalawang opsyon na lang ang natitira kay Putin at parehong hahantong sa kanyang pagkatalo. Ibubunyag namin ang mga opsyon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, may matinding problema ang Russia sa lupa habang tinutulak ang Spring Offensive para makuha ang Donbas para kay Putin. Malayo na ang tagsibol na dapat magandang balita para sa Russia. Natutuyong lupa sa sikat ng araw. Ang dahon ng tagsibol ay nagiging taguan at nawawala ang mga hadlang na nagpapahirap sa pagsulong ng militar tuwing taglamig. Plano ni Putin, tulad ng dati, ay magsagawa ng opensiba tuwing tagsibol hanggang taglagas para pabagsakin ang depensa ng Donbas ng Ukraine. Kung makakapasok pa ang Russia sa Kherson at Zaporizhia, posibleng maabot nilang lungsod ng Zaporizhia, mas maganda pa. Nagsimula ang problema ni Putin sa hindi niya pag-a-adjust. Ang parehong matinding opensiba sa nakalipas na 4 na taon lang ang alas ni Putin. Ang opensibang yung tagsibol ay napektuhan dahil sa kakulangan ng kakayahang magbago. Nagsimula kaming makakuha ng mga palatandaan na hindi papabor sa Russia ang tagsibol na ito mula pa noong umpisa. Ayon sa ulat ng The National Interest, umabot sa 10,000 ang casualty sa unang linggo ng muling pag-atake ng Russia. Kabilang dito ang Marso, 17, kung kailan naitala ang bagong record ng Russia
na 1,710 at 10 sundalong nasawi. Pinakamataas ngayong 2,026. Matapos ang ilang buwan mula sa kapalpakan, malinaw na bigo ang Spring Offensive at mas lalo nitong itinutulak si Putin na mamili sa dalawang opsyon na parehong magre-resulta sa pagkatalo ng Russia sa digmaang sinimulan niya. Hindi pa rin mas napapalapit ang pagbagsak ng Donbas kaysa nung simula ng tagsibol. Ang mga puwersa ng Russia ay namamatay agad bago makagawa ng malaking pinsala kung maabot man nila ang sinturon ng mga kuta sa Donetsk. Ang malungkot na Victory Day Parade ng Russia noong Mayo 9 ay nagpatibay sa punto, habang si Putin na mukhang malungkot ay nanood ng halos walang nangyayari sa harap niya sa Moscow. Ang inaasahang pagpapakita ng lakas militar ng Russia ay naging pagpapakita ng kahinaan ni Putin dahil sa takot sa pag-atake ng Ukraine. Wala silang ipinakitang kagamitang militar. Ang parada ay naging monumento ng kabiguan ng Russia. At sa aktwal na kaganapan, nakikita natin ang konkretong ebidensya na ang tagsibol ay hindi nangyayari ayon sa inasahan ni Putin. Kung titingnan, mabagal ang usad ng Russia. Sa pinakamagandang kaso, ayon sa ulat ng open source intelligence group na Deep State, nagawa ng Russia na makuha ang 600 at 72 na kilometro kwadrado ng teritoryo ng Ukraine na yung tagsibol. Malayo yon kumpara sa kakaunting 800 at 27 na kilometro kwadrado na nakuha nung parehong panahon nung 2025 ayon sa ulat ng Kyiv Independent. Ito na ang pinakamaganda para sa Russia. Pero ipinapakita rin ng ibang ulat na nawawalan sila ng teritoryo kahit may tagumpay. Sabi ng Institute for the Study of War nung Mayo nung Abril, ay unang naranasan ng Russia ang netong pagkawala ng teritoryo sa Ukraine mula kontra pagsalakay ng Ukraine sa Kursk noong 2024. Umabot sa 120 square kilometers ang nabawi ng Ukraine pagsapit ng katapusan ng Abril. Isang sitwasyon na hindi inakala ni Putin na haharapin niya sa panahong inaasahan niyang magiging maluwalhati ang tagsibol. Malaki ang pinsalang dulot ng kontra-attack ng Ukraine sa timog at timog silangan sa Russia. Dahilan kung bakit nakakabawi ang Ukraine kahit inaasahang Russia ang uusad. Ang mga kontra-atake ang pumigil sa mga plano ni Putin sa Zaporizhia. Naantala ang pagsulong ng Russia papuntang Sloviansk sa Donetsk dahil sa matinding depensa ng Kostiantynivka, ang una sa mga lungsod sa Fortress Belt na muntik na marating ng Russia kung saan maraming tauhan ni Putin ang namamatay sa bawat kalyeng kanilang nasasakop. Napipilitan si Putin na lalong napipilitang pumili ng isa sa dalawang opsyon na hindi niya kailanman kinailangan gawin. Sa kabila ng mabagal na usad ng teritoryo, may dalawang mas malaking problema na nagdudot ng mahirap na pagpili para sa inaharap. Ang teknolohika na kalamangan ng Ukraine at mataas na bilang ng patay sa militar ng Rusya. Unahin natin ang dami ng nasasawi. Napakarami nito nitong mga nakaraang buwan. Nagsisimula ng bumigat sa puwersa ni Putin ang matinding pagkalagas na inakalang kakayanin ng Rusya dahil inasahan nilang matatalo ang Ukraine sa dami ng tao. Nagampanan ng mga kill zone ng Ukraine na hitik sa mga drone ng kanilang tungkulin at malaki ang naging epekto sa Spring Offensive ng 2026. Sa pamamagitan ng mga FPV drone nito, nagagawa ng Ukraine na tamaan ng anumang gumagalaw sa loob ng ilang kilometro mula sa unahan at ang gastos dito ay halos 10% lang kumpara sa kinakailangan para magpaputok ng isang artillery shell laban sa isang nakapirming posisyon. Malaking pagbabago ang naganap sa digmaan sa Ukraine. Alamin kung bakit ito mahalaga. Sa ngayon, ang resulta ang talagang mahalaga. Ilang pahayagan, kabilang ang Kyiv Independent at Politico, ang nag-ulat na ang mga drone na ngayon ang responsabel sa hanggang 80% ng mga kaswalti sa labanan. May nagsasabing mas mataas pa ang bilang. Sa ulat ng Al Jazeera tungkol sa rekord na antas ng kaswalti ng Russia noong Marso, sinabi nilang 96% ng 35,351 kaswalti ng Russia na kinumpirma ng Ukraine ay naitala gamit ang mga drone. Ang natitira ay mula sa malilit na armas, putok at artillerya. Dahil sa libu-libong tangke, armored vehicles at air defense systems ng Russia na nawasak ng mga drone, napipilitan si Putin na tanggapin ang sitwasyon. Habang lumilipas ang taon, humihina ang opensiba ng Russia at tumitibay ang depensa ng Ukraine. Kung babalikan ang napakalaking bilang ng mga nasawi noong Marso, hindi ito isang beses lang nangyari para sa mga puwersa ni Putin. Inulit ng Ukraine ang taktika noong Abril ayon sa Ministry of Defense ng bansa na nagsabing 35,200 at 3 na Ruso ang kumpirmadong patay o sugatan para sa buwang yon. Mas maikli ng isang araw ang Abril kaysa Marso, kaya malamang nakuha ng Ukraine ang dagdag na 100 at 50 o higit pang kaswalti para mapantayan ang bilang noong Marso kung may dagdag pang isang araw. May hindi magandang pattern na lumalabas para kay Putin.
Mas marami nang namamatay at nansusugatang sundalong Ruso bawat buwan kaysa dati, habang isinasagawa ang opensibang inaasahang magdadala ng malaking teritoryo para sa Russia ngayong tagsibol. Lalong lumalala ang bilang ng namamatay. Kahit mataas ang kaswalti ng Russia ngayong tagsibol, ito ang tunay na problema para kay Putin. Hindi na nakakabalik ang karamihan sa mahigit 35,000 nawawala sa hanay ng Russia bawat buwan. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Marso, 10 mas marami ang bilang ng napatay kaysa nasugatan sa panig ng Russia. Ayon kay Zelensky, sa kabuuang bilang ng mga kaswalti, 62% ang namatay at 38% ang nasugatan. Halos doble ang namamatay kaysa nasusugatan. Tandaan, hindi lahat ng sugatan ay makakabalik. Halimbawa, kung naputulan ng paa ang sundalong Ruso, hindi na siya magagamit sa harapan. Malamang, mahigit 2 hanggang 3 kapat ng mga kaswalti ng Russia ay mga sundalong di na makakabalik sa harapan. Kahit anong pagtatago ng Russia, karaniwan sa militar ni Putin na ito rin na nawawala ang mga sundalo kaysa kumpirmahing patay ang mga ito. Kahit inilalantad na ng independenteng media, ang dami ng namamatay. Ayon sa ulat ng Mayo Siyam, tinatayang 300 at 52,000 kalalakihang Ruso, edad 18-59 ang napatay mula simula ng digmaan sa Ukraine, base sa datos ng Meduza at media zona ng Russia. Ang mga pagkamatay na yon ay nakumpirma sa pamamagitan ng pagsusuri sa probate registry ng Russia, pati na rin sa pagbusisi sa mga beripikadong database ng mga namatay na inipon ng mga organisasyon tulad ng BBC Russia. Malaki ang posibilidad na mas mataas pang totoong bilang ng mga namatay kaysa dyan. Lalong lumalala ang sitwasyon. Hindi na nakakasabay ang pagre-recruit ng Russia sa dami ng sundalong inuubos ni Putin sa giyera sa Ukraine. Noong Mayo 4, iniulat ng United 24 Media na 5 buwan nang hindi nakakakuha ang Russia ng sapat na voluntaryong sundalo para mapunan ang mga kaswalti nito sa Ukraine. 5 buwan nang tuloy-tuloy na nababawasan ng hukbo ng Russia, kaya mapipilitan si Putin sa isa sa dalawang mahirap na desisyon. Sinuri ng militar niya ang pagre-recruit ng Russia noong Abril, at ang resulta ay hindi rin nakapagbigay pag-asa kay Putin. Ipinapakita ng kanilang datos na nakapag-recruit ang Russia ng humigit kumulang 800 sundalo bawat araw ng unang quarter ng 2026. Samantalang umabot ito ng 1,000 hanggang 1,200 sundalo bawat araw sa parehong panahon ng 2025. Ang pagbaba ng 20% o higit pa sa pagre-recruit ay siyang huling bagay na gustong makita ni Putin, lalo na't nagdudulot na ng record na dami ng kaswalti ang opensiba ngayong tagsibol. Mas palalalain pa ng Ukraine ang mga problemang ito ng Russia. Paano? Ang pangalawang malaking problema ay ang tuloy-tuloy na pag-usad ng Ukraine sa pagpapalawak ng teknolohiyang kalamangan laban sa Russia. Pero bago tayo lumalim dyan, ito ang The Military Show at marami pang ibang ganitong nilalaman dito. Kung may natutunan ka mula sa channel na ito, siguraduhin mag-subscribe para mapanood pa ang iba naming mga video. Ang Ukraine ay laging mas makabago sa dalawang bansang sangkot sa digmaang ito. Simula nang maging defense minister si Mikhailo Fedorov, mas naging teknolohikal ang laban ng Ukraine kontra Russia. Ang paggamit ng datos at makabagong pamamahala ni Fedorov ay nadudulot ng malaking pagbabago sa estruktura ng Defense Ministry at militar ng Ukraine. Ang henyo sa teknolohiya ay patuloy na nag-o-optimize ng lahat ng hawak niya. Bagay na kailangan ng Ukraine habang kinakaharap ang humigit kumulang $213 bilyong na lumolobong utang dulot ng pananakop ni Putin. Paraan ni Fedorov ay gawing episyente ang kakaunting mapagkukunan at hindi dapat maliitin ang pagbabagong naidulot niya sa militar na Ukraine. Bilang dating ministro ng digital transformation ng Ukraine, pinangunahan ni Fedorov ang pagpapakilala ng Delta Situational Awareness System na nagpapahintulot sa mga sundalo ng Ukraine na magbahagi ng mga video at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng larangan ng labanan. Iyan ang sistemang ginagamit ngayon ng Ukraine upang kumpirmahin ang tala nito sa bilang ng mga kaswalti. Lahat ng FPV drone strikes sa Russia ay nire-record, ina-upload at binibilang para mabigyan ng Ukraine ng tamang datos sa epekto nila sa labanan. Mahalagang panimbang si Fedorov kay Alexander Sirski, ang makasubyet na pinuno ng sandatang lakas ayon sa Kyiv Independence. Pinagsisikapan nilang pagsamay ng luma at bago para sa militar ng Ukraine. Kita ang epekto ng technological na kalamangan ng Ukraine sa lahat. Sa komunikasyon, unang malaking tagumpay ni Fedorov bilang defense minister ang matagumpay na pagkonbinsing ipasara ng SpaceX ang mga illegal na Starlink terminal na ilang taon nang ginagamit ng Russia sa Ukraine. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong linya ng depensa ng Russia na malaki ang naging ambag sa mga kontra-atake ng Ukraine at sa napakalaking bilang ng mga kaswalti na nakikita natin ngayon. Ayon sa United 24 Media,
Noong Mayo 10 kitang-kita ang epekto ng pagkawala ng Starlink sa estratehiya ng drone ng Russia. May buong kampanya si Putin sa Black Sea at naghahanda ng naval drone na atake laban sa Ukraine bilang sagot sa pinsala ng Ukraine sa Black Sea Fleet. Nagawa na ang mga prototype noong kalagitnaan ng 2025 at ang 2026 sanang taon kung kailan magsisimulang gumamit ang Russia ng kanilang mga naval drone sa malakihang bilang. Pinahinto ng Starlink shutdown ang lahat. Patuloy na mamayani ang teknolohiya ng Ukraine sa Black Sea. Ang mas pinaigting na pagtutok sa teknolohiya ay labis ding nakatulong sa Ukraine sa larangan ng depensa. Ang murang interceptor drone sa layered air defenses ng Ukraine ay nagpapahina sa Shahed-type drones ng Russia. Ipinakikilala ang ground robotic system sa buong harapan. Ayon sa Center for European Policy Analysis, pwedeng bumaba ng 30% ang pangangailangan ng Ukraine sa frontline infantry bago matapos ang 2026 dahil sa mga robot at posibleng umabot pa sa 80% sa hinaharap. Nagiging mahalaga ang mga robot sa lohistika ng Ukraine at ang ilan ay nilalagyan ng machine gun bilang sandata. Nandyan din ang AI. Ang Ukraine ay sobrang nauuna na sa Russia sa aspetong yan na hindi na nga nakakatawa. Pinakakawalan na sa labanan ang mga autonomous na drone na kayang tukuyin, subaybayan at wasakin ang mga target nang halos walang pakikialam ng tao. Nakipagpartner ang Ukraine sa United Kingdom na nagpopondo ng AI Center para itulak ang pag-develop ng mga makabagong drone na kayang pilayin ang Russia. Habang lumalalim ang mga kill zone at teknolohiya, nagkakamit ng momentum ang Ukraine sa buong labanan. Ang momentum na yon at kakulangan ng tugon ng Russia ay nag-iwan kay Putin ng dalawang opsyon na pareho ay magre-resulta sa pagkatalo ng Russia sa digmaan. Unang pagpipilian, magmobilisa. Ang natitirang kalamangan ng Russia sa Ukraine ay mas marami itong tauhan. 4 na beses mas malaki ang populasyon ng Russia kaysa Ukraine. Pero hindi ito naging malaking salik dahil nag-aatubili si Putin magmobilisa sa halos buong digmaan. Tandaan, tinatawag pa rin niyang espesyal na operasyong militar ang digmaan kahit 4 na taon na at mahigit 1.3 milyong kaswalti na. Hindi naging opsyon ang mobilisasyon dahil alam ni Putin na sisirain nito ang panlipunang kasunduan na sentro ng kanyang pamumuno. 25 taon ginugol ni Putin para ipakita ang sarili bilang matatag na leader na kaya magdala ng katatagan sa Russia. Ang pagmobilisa at paghahanda ng bansa para sa digmaan ay sumisira sa kasunduan. Ibig sabihin, inaamin ni Putin sa mga Ruso ang pagkakamali niya at hindi kayang talunin ng Russia ang Ukraine kahit sa dami ng yaman na ginamit. Kailangan pa ng mas marami at dito pumapasok ang kapalit. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, takot si Putin sa matinding pagtutol ng lipunan na idudulot ng ganap na mobilisasyon sa kanyang rehimen. Sabi ng ISW, posibleng mas matindi ang reaksyon ng lipunan kaysa sa naranasan ng Soviet Union matapos mabigo sa Afghanistan. Ang dekadang labanan ay nagdulot ng halos 15,000 kaswalti sa Russia. Ang kampanya ni Putin ay umakabot na sa ganung bilang ng mga kaswalti sa wala pang kalahating buwan sa Ukraine. Kaya't isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit lalong nagiging kailangan ang mobilisasyon. Ginagawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang mobilisasyon na maglalagay sa kanya sa parehong kalagayan ng mga dating tsar na nagtulak sa daan-daang libong mga Ruso sa kanilang kamatayan sa mga digmaan. Huwag na nating pansinin ang katotohanang nagawa na yon ni Putin. Lahat ay tungkol sa naratibo para sa leader ng Russia at ang mobilisasyon ay magiging katumbas ng pag-amin ni Putin ng espesyal na operasyong militar ay naging digmaang matagal na niyang ipinangakong hindi nito kailanman hahantungan. Maring walang revolusyon agad matapos ang mobilisasyon ng Russia, pero matatalo si Putin dahil winasak niya ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Kung magmomobilisa ang Russia para harapin ang Ukraine, maaring si Putin mismo ang maglatag ng daan para sa kanyang pagbagsak, habang ang mga tao at ang elite ng Russia ay nagsisimulang maghanap ng paraan para tapusin ang kanyang pamumuno. Naroon din ang pangalawang opsyon. Tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng kasunduang pangkapayapaan. Nagpahiwatig si Putin na gusto niyang gawin yon matapos ang nakahihiyang pagdiriwang ng Victory Day ng Russia. Ginawa ni Putin ang mahiwagang pahayag na naniniwala siyang malapit nang matapos ang usapin na tinutukoy ang digmaan sa Ukraine. Tinalakay din niya ang kanyang pagiging bukas sa usapang pangkapayapaan. At kahit nilagyan niya ng karaniwang walang katuturang pahayag ng Russia tungkol sa hindi pakikipantulungan ng Ukraine at ang kanluran ay gustong pabagsakin ng Russia, ang mismong katotohanan na hayagan niyang pinag-usapan ang kapayapaan at pagtatapos ng labanan sa araw na dapat sana ay nagpapakita ng lakas militar ng Russia ay napakalaking bagay. Naghahanap ng paraan si Putin para makaalis. Sa dalawang opsyon, ito ang pipiliin ng Ukraine. Sa mobilisasyon, talo si Putin
Pero makakapagpadala ang Russia ng daan-daang libo pang lalaki sa Ukraine. Sa kapayapaan naman, maiwasan ng Ukraine ang karagdagang pinsala at si Putin ang babali sa pangako niyang sakupin ang Ukraine imbes na sirain ang panlipunang kontrata niya sa mga Ruso. Ang problema ni Putin ay hindi papayag ang Ukraine sa kapayapaang gusto niya at hindi ibibigay ang Donbas sa Russia. Hihilingin ng Ukraine na itigil ng Russia ang panawagan nitong sakupin ang teritoryo ng Ukraine at nais nitong mapanatili ang nabuong militar, isa sa pinakamabisang puwersang pandigma sa mundo. Sabi ni Putin, sinalakay niya ang Ukraine para pigilan itong maging mas makapangyarihan. Kung piliin niya ang pangalawang opsyon, hindi lang siya bigo sa layunin, kundi kailangan tanggapin na nakabuo siya ng mas malakas na Ukraine kaysa inaasahan. May ilan, marahil kabilang na si Putin mismo, na naniniwala na imposibleng tanggapin ng Russia ang kapayapaan sa anumang kondisyon na hindi man lang nakakakuha ng kahit bahagi ng Ukraine para sa Russia. Kung walang nakuha matapos ang 4 na taon ng digmaan, si Putin ang responsabale sa pagpatay sa isang buong henerasyon ng mga lalaking Ruso ng walang dahilan. Napunta si Putin sa sitwasyong walang panalo. Para mapanatili niya ang kanyang pananakop, kailangan niyang magmobilisa, lalo na habang tumataas ang bilang ng mga napatay ng Ukraine at nahihirapan ng Russia sa pagre-recruit. Pagkatalo yon para kay Putin. Kung hindi opsyon ang mobilisasyon, kapayapaan ang matitira. Pero hindi sa mga kondisyon ni Putin. Ibig sabihin nito, ihaharap niya ang lalo pang nanghihinang puwersa sa mga depensa ng Ukraine na pumapatay ng mas maraming Ruso kaysa dati at mas mataas ang teknolohiya kaysa sa militar ng Russia. Iyan ang dalawang pagpipilian na nasa harap ni Putin. Wala siyang maraming oras magdesisyon. Hindi pa natin tinalakay dito ang kaguluhang pang-ekonomiya na sanhi ng pananakop ni Putin sa Russia at ang pressure na idinudulot nito sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, may video kami na nagpapaliwanag ng lahat ng yan. Panurin mong video na yon kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa nagbabantang pagsabog ng ekonomiya ng Russia at kung bakit ito nagpapakaba kay Putin. Kung nagustuhan mong video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang pagsusuri sa madilim na kaloob-looban ng paghahari ni Putin at sa marami niyang kabiguan sa Ukraine. Salamat sa panonood.